po sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang maganda. Mainit ang panahon, pero salamat po. Tayo po ay patuloy na mag-init sa presensya ng Panginoon sa umagang ito. Salamat po. Salamat po na tayo ay patuloy na malaya pa na makapagbahagi ng salita ng Diyos. So, good morning po sa bawat isa. Salamat po kung may kasama po tayong nanonood ngayon. Salamat po. Malaya naman po tayong makapag-nood sa live kung kanino po natin gusto. Marami po kasi ngayon nag-online. Malaya po tayo. Tayo po ay may kalayaan kung sino ang pwede nating panoorin o madagdagan ng ating mga kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Tayo po ay binigyan ng Diyos ng kalayaan na pumili para tayo po ay mapagpala sa umaga ito. Magandang umaga kung may kasama po kami. Good morning po, Sister Rowena. Salamat po sa inyong buhay. Salamat po. Hindi ko po, ginagamit lang po namin ay cellphone kasi nga po wala na po tayong mga StreamYard. Kasi nga po, pag titingnan mo, bayad tayo ng bayad ng StreamYard. Sino pinapayaman natin? Di ba sila? Ito nga po Wi-Fi, nagbabayad din yan. Tsaka po itong paload ko na 99. Diba po ay bilisan natin magkasya yung ating 99 na Lord. So, sino ba pinapayaman natin? Di yung kampanya, Ang trabaho lang naman natin is to share the love of Jesus, the Word of God, kasi yun yung utos ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, bilisan natin, baka po maubos yung ating load. Amen. Talapakan nga po natin ang Panginoon. Tayo po ba ay naiinitan? Ay, salamat. Kahit na po pawisan tayo, kahit po kasi may electric fan, iba ang panahon. Nakikita niyo po yun? Kahit naka-electric fan ka, naka-aircon ka, parang iba ang panahon. Kasi nga po, darating ang panahon na ang init ng araw ay mararamdaman ng tao. Doon nga po sa ibang bansa, yung mga anong tawag doon sa Saudi, mas mainit doon, maghapunan. Wala pong patayan doon ang mga aircon kasi po sobrang init doon. Mayayaman naman ang tao sa Saudi kahit hindi magpatayan ng aircon. Ano po? Dito sa Pilipinas, yung 100 ay ating isinusubi na para tayo makabili ng 100 ulam. Di po ba? Kaya po tayo nagtitiis sa paypay. Kasi po pinapahalagahan natin yung 100 pesos na ating ikakabuhay na. Sa ibang bansa po kasi mayayaman. At yun naman po nga nakapag-aral, college degree, di ba? May magagandang trabaho. At meron silang financial na magagamit sa araw-araw na buhay, masasarap na pagkain, kaluhuan, di po ba? Pero yung mga katulad natin, ang pangkaraniwan lang ang buhay at sa Diyos umaasa, nagtatrabaho araw-araw para mabuhay, di ba? Pinapahalagahan natin yung mga pinaghirapan natin. Pero, sa kabila nun, may sikreto na kapag inuna natin ang Panginoon, tayo ay hindi niya pababayaan. Kaya salamat po sa mga testimony niyo. Basta, ating panghawakan po yung salita ng Panginoon sa Mateo 6:33. Seek ye first the kingdom of God and all righteousness, yung mabuhay tayo sa katuwiran, sa kanyang pangunguna, sa kanyang gabay. Naniniwala po ako, hindi tayo gugutumin katulad ng mga ibon, kanyang bubuhayin. Amen? Palapakan ng Panginoon. Maraming salamat po sa bawat isa. Samahan niyo po ako. Tayo po ay buksan po muna natin yung Mateo 24:44 at ating babasahin yan. Kasi po, ang pag-uusapan natin ngayon ay emergency. May emergency na dapat nating gawin ngayon. Yes, kumbaga sa mundo. Parati po ako nakakarinig ng mga ambulansya sa panahon ngayon. Ibig sabihin, marami po ang itinatakbo saan? Sa ospital. Kasi po parating nagwang-wang-wang Hindi lamang po nagwang-wang-wang yung ambulansya, tapos ay yung boom fire, yung truck ng fire. Ibig sabihin, kapag nagwang-wang na yun, ay may nasusunugan. Kasi ang init po, mainit, tapos biglang uulan, kaya po tayo ay nahihirapan. So, salamat po sa Panginoon, purihin ang Diyos.
Mateo 24. Mateo, nakita niyo na po yung Mateo 24. Tayo po'y tatayo at basahin po natin yan. Mateo 20. Nakita niyo na po, pakisabi sa mga kapatid kung nasaan po siya yung Mateo 24. Anong page? Ayan, 24. Tapos pupunta tayo sa 44. Mga kapatid na kasama natin sa online, pwede rin yung po kunin ang mga Biblia para basahin po natin, para pagsalusaluhan po natin ang salita ng Diyos sa umagang ito na patuloy na magbibigay sa atin ng pag-asa at kalakasan para tayo ay magpatuloy sa takbuhin ng ating buhay. Sa verse 44. Ayun. Wait niyo po ako. Eto, sabi doon, kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat po sa umagang ito. Salamat sa mga kapatid ko na dinako mo dito sa bahay-sambahan. Upang kami patuloy na magpalakasan. Dahil lahat po kami may mga problema, may mga pagsubok. Lahat po kami ay inaayos mo. Ang aming mga buhay, wala kaming maipagyayabang sa iyo. Kaya po sa umagang ito, ano po yung nakikita mo sa amin na karumihan, kami po ay nangungumpisal sa iyo, Ama. Kami nagkakasala, nakakagawa ng labag sa iyong kalooban. Kaya po, ano man po yun, buhat sa aming mga isip, sa puso, sa salita, at sa gawa. Ano man po yung nakikita mo sa aming mga buhay, ito po ay pakalinisin mo. Search our heart, O God, and clean us from our unrighteousness. Dahil ang iyong banal na dugo ang may kapangyarihan, nalinisin kami. May mga sinadyaman po kami kasalanan o hindi sinadya, Panginoong patawad po. Dahil hindi kami maging karapat-dapat sa iyo, ang mga salita mo ay hindi magre-rema sa amin. Kung kami po ay may nakikita ka na kasalanan sa aming buhay. Kaya sa umagang ito, Ama, inaakit po namin ang kapatawaran at malaya po kaming tatanggapin ang iyong pagpapala sa aming spiritual na buhay, sa aming mga physical na buhay. Holy Spirit, be with us, anoint my lips, ikaw po ang makita sa akin, hindi po ang aking kahinaan. Gamitin mo po ako, ang aking mga labi, para maluwalhati ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Thank you po. Sealed with the blood of Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Nakakapuna po tayo palakpakan ng Panginoon. Maraming salamat po. So, purihin ang Panginoon sa ating mga buhay. At napakahalaga po na sa umagang ito, maaga po tayong matapos. Mamaya po kami, may dadalawa po kaming retreat. Kumbaga retreat, revival. Kaya po ay doon po kami mga 3 o'clock. Mag-aalisa na tayo. At overnight, ang balik po ay mga 3 o'clock. Ano po, para tayo ay lalong lumalim sa pananampalataya dahil we are living in the last days. Napakahalaga po ng ating pananampalataya at paglago. At napakahalaga natin na mag-apoy. Kailangan natin mag-ignite sa ating pananampalataya, mag-ignite sa pagsunod sa Panginoon. Dahil tandaan po natin yung sabi sa pahayag, yung 7 Judges, isusuka ng Panginoon kapag tayo ay hininga. Kaya po, dalawa lang ang pamimilian. Mainit tayo sa Lord o malamig tayo sa Lord o tayo ay isusuka. Winawarningan tayo ng Panginoon, kaya tayo ay magpaayos habang araw pa, habang may chance pa tayo na makita ang liwanag at yung habag ng Diyos ay ating maranasan. Amen? So, ang ating topic sa umagang ito ay emergency to soul winning. Emergency. Bakit po napakahalaga? Bakit emergency ang mangaral ng salita ng Diyos? Bakit napakahalaga sa paningin ng Diyos, sa plano ng Diyos, ang soul winning? Kung dito sa mundo, kapag ang emergency, di po ba? Kapag emergency, di ba? Yun yung mga sitwasyon na may inaatake. Kaya kailangan dumating sino? Si ambulansya na may kasama na first aid. Di po ba emergency ang tawag dun?
Pero bago ba makadating ang mga ambulansya, yung mga doktor na maglalaban ng emergency, dahil sa traffic, dahil sa layo, salamat kung mabuhay pa yung pupuntahan. Di po ba? Kasi kalimitan, bago dumating ang mga rescue, nasa kalagitnaan na. At kung yung tao ay talagang heart attack na, hindi mo na aabutan ng buhay. Kasi yung emergency ay hindi naman ura-ura na ay naandun. Imagine mo, halimbawa mayroong na heart attack doon sa dalahican. Yung ambulansya, yung tumawag ay manggagaling pa saan? Sa memorial. Imagine nyo po yun bago dumating. 30 minutes. Yung 30 minutes na yun, yung 5 seconds, napakahalaga na ng buhay, ng hininga, ng tao. Kaya po yung emergency, hindi rin sasapat yan. Kaya talaga walang emergency ngayon. Ang emergency na dapat natin ngayon na gawin, kailanganin, yung emergency ng tao. Ang tao ay makarinig ng kaligtasan upang siya mamatay o mabuhay, papunta sa langit ang kanyang kaluluwa. Yun ang tunay na kailangan na emergency ng tao, ang maligtas ang kaluluwa. Amen? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, naalala ko po yung sunog to sa Batangas, to sa katapat ng kuya ko. Na-testimony ko na po yun dun sa prayer. Ano po? Kami po'y kumakain mga 6:30 to 7 to 8. Hindi po namin alam na may sunog. Kasi wala pa namang aw-aw eh. Katapat lamang. Katapat po, kalsada. Ito lang, ito lang. Yung kalsada lang pagitan. Nung time na yun ay malakas pa ang hangin. Kaya po, napatakbo nga ako sa labas ng nakaapak kasi nabanggit nung pamangkin ko galing sa bayan na may sunog. Hindi mo kasi malalaman na may sunog kapag walang wang-wang. Nag-text po yata ng yung truck. Dumating po ay yung sunog ay nasa salas na. Kaya nga po, emergency ha. Pero, yung sunog ay galing sa kusina, pero, bago dumating yung mga taga-farm, mga naando na yung sunog sa gitna ng bahay. Ubus na yung kwarto, ubus na yung mga bagay doon sa salas. Di po ba? Kaya, ang emergency ay hindi rin emergency. Makarating yan ng bago mag 45 minutes. Wala na. Kaya kung hindi pa oras ng tao, makakasurvive yun. Pero kapag hindi na talaga, bago dumating yung mga emergency na yan, may mamamatay. Napakahalaga ng buhay sa isang segundo, ang ating hininga ay pwedeng mawala. Amen? Kaya po tandaan natin sa umagang ito, salamat po Sister Rowena, amen. So kaya napakahalaga ng ating mga buhay, napakahalaga ng ating mga kaluluwa sa paningin ng Diyos. At dapat sa ating mga buhay, tandaan natin ang command ng Diyos, God, you shall love the Lord with all your heart, soul, mind, and strength. God is the first priority we need. And the second is our family. We need to love our family. And the third is the ministry. Pangatlo, ang ministry na ginagawa natin. Hindi po pwedeng maglingkod na nakapaglingkod ka sa iyong kapwa, pero ang iyong pamilya ay wasak at hindi mo napapahagi na ng salita ng Diyos. God is a God of peace and order, kaya tayo mga tagasunod niya, kailangan din na nasa kaayusan sa paglilingkod, sa pagsunod. Dahil ang una nating ministry ay ang ating mga pamilya. Amen. Salamat po. Hallelujah. So, yun yung una na kailangan na makarinig ng emergency calling. Emergency calling that we need Jesus na kailangan natin. Si Jesus Christ sa ating mga buhay. Kaya po, ano po ba yung ibig sabihin na emergency? So, yung emergency, yun yung sa oras ng pangangailangan may magre-rescue sa atin. So, ano yung pinakamahalaga na dapat may emergency na maibigay tayo sa ating kapwa para sa mga kaluluwa.
So kahapon, galing po kami sa Candelaria. Nag-meeting po kami, nagpalakasan. Kailangan din namin magpalakasan bilang mga lingkod ng Diyos. Kasi po, kalimitan, ang mga lingkod ng Diyos ay sugatan yan. Ang tama po sa amin ay nasa amin na lahat. Ano po? So kaya kailangan din namin magpalakasan. So natapos po kami alas 12, mga 12:30, umalis na po kami doon. Nakisakay na po ako kina Pastora. Salamat po sa riding. Hindi po ako makasakay sa may mga aircon kasi po ako ay dahil natulog po ako doon sa bahay ng kuya ko na pina-aircon ako, kaya po ako nagkasipon at nagkaubo. Tapos salamat po sa Lord, ako po ay nanguha ng rambutan at nung ako po ay pababa na ako po ay nalaglag. Kaya po ako ay nagasgasan ng katawan, pati likod, at ilang araw po ako masakit, ang buong katawan, kaya po ako namahinga, kaya hindi po ako nakadalo ng mga prayer meeting. At kanina po ako naligo, ay sumakit. Pero may healing ang Panginoon. So, mababa naman, ganun lang yung pinagsakat ko. Nagsala yung paa ko. Kaya po ingat din tayo, na-excited manguha ng rambutan, walang bayad. Nakapagdala naman ako ng rambutan, 3 kilo ngayon. Purihin ang Panginoon. So, salamat po. Kaya po napakahalaga na tayo ay tingnan natin yung sinasabi ng Panginoon para sa ating pamilya. Ang tunay na emergency na kailangan ng mga tao sa mundo, yung emergency na maligtas ang ating kaluluwa. Bakit po? Totoo kasi na may impyerno. Kung wala sanang impyerno, kahit hindi tayo magmadali, kaso may impyerno eh. Kaya po yun yung tayo nagmamadali. Kaya maraming salamat po sa umagang ito. Let's go na tayo. Sabi dito, may 3 bagay dito na dapat nating gawin para tayo ay makapag soul winning sa ating mga buhay. Diba kaya tayo iniligtas para mag-akay din? Iniligtas tayo ng Panginoon para yung iyong asawa, anak, mga hipag, mga bayaw ay mabahaginan at masapasabihan. At kapag yung mga pamilya natin ay napasabihan na natin, sino naman ang kasunod? Kapitbahay. Kapag napasabihan mo ni mga kapitbahay mo, o doon na sa isang barangay, pagtapos ka na sa barangay na iyong nasasakupan, ay dito pumunta ka na sa ibang barangay. Pagtapos ka na sa mga barangay, o di buong Lucena na. O pagtapos ka na ng buong Lucena, pumunta ka na ng iba-ibang lugar. Kung yun ang iyong gifts na binibigay. Pero kung ang regalo sa atin ng Panginoon, alagaan mo yung pamilya mo, alagaan mo yung pagmamahal sa asawa at sa iyong anak ay ginagawa natin sa Panginoon. Kung naman may mga trabaho, nagtinda, kung ano-ano nga nagsisales tayo, go. Wherever we are, we can soul winning. Kahit saan po tayo inilagay ng Panginoon, tayo ay makakapagbahagi ng love of Jesus. Sa mga estudyante sa school, pwede po bahaginan yung kaibigan mo, yung best friend mo. Alam mo ba, best friend, mahal pala tayo ni Lord. Wherever we are, tayo yung mga taga-soul winning. Ano po? Puri ng Diyos. So, 3 bagay. Unahin na natin yung unang bagay na kaya emergency na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos dahil ito ay plano ng Diyos. Sino nagplano nito? Amen. So, tayo ang kanyang mga manggagawa. We are the worker of God. Dahil ang Panginoon tayo niligtas, ang plano ng Panginoon, maligtas sa mga tao, so, nakatanggap tayo ng kaligtasan. Tinanggap natin si Jesus bilang Diyos natin at tagapagligtas. Dahil tayo ngayon ay nakasumpong ng kaligtasan, ano naman ang gagawin natin? Susundin natin yung inuutos na Panginoon na magbahagi dahil ang soul winning ay napakahalaga. Emergency sa kaluluwa ng tao. Emergency. Kung mayroong mas emergency, ito yun. Yung maligtas ang kaluluwa natin. Dahil kaawa-awa ang mga tao na walang Kristo kapag namatay. Sa impyerno po talaga. Ang sakit ng katotohanan. Ang sakit tanggapin kapag ang isang tao ay namatay nang hindi nagsisi, hindi tinanggap si Lord, ay talagang mapapahamak. Kaya yung ating privilege
na magbahagi ay isang utos ng Diyos. Ito ay utos ng Diyos na dapat nating sundin. Amen? Kaya po, yun yung una, pumunta po tayo dahil ito ay plano ng Panginoon. Alamin natin, sabi sa Genesis, pakihanap po, Genesis 3:15. Pumunta po kayo sa 15. Genesis, sa unahan po yun ha. Doon po natin makikita yung plano ng Diyos. So, napakahalaga, emergency, na tayo ay makapagbahagi ng kaligtasan. 3:15. Okay. Ayan, sa 15. Amen. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi niya ay lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang tuturog sa iyong ulo, at sa sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. Amen. So, bakit nagkaroon po ng plano ang Diyos Ama para sa ating mga tao? Dahil nahulog sa kasalanan sino? Si Eva at si Adan. At wala na po magawang paraan ang Panginoon dahil nahulog na sa kasalanan eh. So, ang ginawa na lamang ng Diyos Ama sa langit ay nagplano silang tatlo. Nagplano ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu na dahil sa pagkahulog ni Eva at ni Adan, kailangan merong isusugo. At ang isusugo na yon ay ang Panginoong Yesus. At sinabi dito sa ating binasa, di po ba si Maria ay nanganak ng isang babae. At si Maria ay babae na pinili ng Panginoon at siya ay nanganak ng isang lalaki. At yung lalaki na yun ay pinangalanan na Emmanuel. At yung Emmanuel na yan, siya yung tagapagligtas at tinalo niya si Satanas. Na yung tinutukoy dito na na babae at yung binhi na dudurog sa iyong ulo. So, si Jesus Christ, yung binhi na iniluwal ni Maria, at ito si Jesus Christ, yung dudurog sa ulo sa kay Satanas. Ibo ba? Kasi ang simbolo ng kaaway ay si Satanas. So, kaya po, naranasan ni Eva at Adan na palabasin saan? Sa paraiso. Kaya po ang tao sa mundo natin, tingnan niyo po yung mga tatay, kailangan nilang magtrabaho. Kailangan nating pawisan, magtrabaho para buhay ng ating pamilya. At yung babae, kaya po nahihirapan tayong manganak. Dahil yun ay bunga ng pagkakasala ni Eva at Adan. So at kasama po tayo doon sa kasalanan na namanan natin. Kaya tayo ay humihingi din ng kapatawaran. Panginoon, patawarin mo kami kung ano yung namanan namin kasalanan kay Eva at Adan. Dahil sa katigasan ng aming ulo, kami po ay patawarin mo. Kaya po yun yung istorya nun. Salamat na isinilang si Jesus, at itong si Jesus ang tumurog doon sa ulo ni Satanas at ipinamukha sa kanya na nung si Jesus Christ ay nag-resurrect, after 3 days, talo na si Satan. Bakit po? Kasi kung hindi nabuhay si Yesu Kristo, wala po lahat ang ginagawa natin. Kaya po may tagumpay eh. Akala ni Satanas, hindi na mabubuhay ang Panginoon. Pero, kaya po si Jesus Christ ay bumaba. Di po ba? 3 days siya doon sa ilalim ng lupa. Pero po siya ay pumunta doon sa mga patay. Ipinakita niya kay Satanas, yung kamatayan ay hindi siya nahadlangan. The resurrection power of Jesus Christ ay nakita ng mga kaaway. Kaya nga po, si Holy Spirit na ibinigay sa atin, Panginoon, binigay ng Panginoon para sa iyo at sa atin, ang patuloy na nabibigay sa atin ng tagumpay. Sa palagay niyo sa ating buhay, sa araw-araw, kung wala pa ang Holy Spirit, hindi natin kakayanin. Dahil sabi sa John 15:1-7, without Christ,
without Christ in your heart, in our life, kapag si Kristo hindi pa natin tinanggap, wala pong saysay ang ating buhay. Kagaya po kahapon, kahit ako po ay pagod na at namamaos, pero narinig ko kay brother na mayroon po na parada na 3 p.m. Alam niyo po, nagmadali ako pumunta ng bahay. Akin pong ini-charge yung battery kasi hindi po naka-charge. At nung alas 3 na, nagmamadali na po ako pumunta ng bayan. Alam niyo po, ang daming tao. Kung bibilangin po yung tao, sa palagay nyo, mga ilang libo po yan, sino po pumunta? Okay lang po na manood kayo. Sino pong nanood sa parada kahapon? Yan, ang dami pong tao. Yung kalsada na lamang po. At bawat Quezon, ilan po ba ang lugar sa Quezon? Ang dami na nagparada ngayon. Nung mga alas 3 hanggang alas 6, umuwi na po ako, pagod na po ako. Yung lalamunan ko. At tapos, ako'y nangangaral, mayroon na namang isang mama na sinukuba ni Satanas. Huwag kang mangangaral doon, mai-istorbo sila doon. Nakita niyo doon sa video? Yung mama ay naka-speaker pa din. Huwag ka doon, dito ka lang, dito ka lang. Tingnan niyo po ang mga tao. Kaya sabi ko doon, bawal bang mangaral ng salita ng Diyos? Kasalanan ba ang mangaral ng salita ng Diyos? Sabi ko doon sa mama, na andun po yun. Yung mama ay wag, kasi di ba, nandun ako sa may parke. Ay doon pala ang parada, di nandun na, nagkakumpulan yung mga tao. Pupunta ako doon, dala ko yung speaker. Aba, ay nagalit yung mama. Kaya sabi ko, ay kasalanan ba mangaral? Alam nyo yun? Yun yung emergency. Kahapon, may emergency. Kaya kahit na po ako napapagod, pumunta po ako doon dahil emergency na makarinig ng salita ng Diyos. Ang libu-libong tao sa lugar na yon na nagkakagulo, nagpaparada, nag-i-enjoy sa malaking daan. Imagine nyo kung bumalik ang Panginoon, nag-rapture kahapon. Ang dami pong maiiwanan. Sabihin ng mga 30,000 yun, 40,000 yun, na sinusuportahan yung bayan ng Sariaya, Pagbilao, Candelaria, Chaong, Mulanay, Katanawan, San Narciso, Amauban, Tayaba, sila po ba? Hindi ko mabilang kung ilan yung mga bayan na sumali doon sa Nyug-Nyugan. Imagine mo yon. Kung 30 plus na bayan, yung dami ng representative at bago matapos yun sa parada na yon, na yung mga tao ay pagod na pagod, sayaw ng sayaw, hallelujah. Yung nangyari kahapon, emergency yun. Emergency na dapat may nangangaral doon sa lugar na yon. Pero kahit pa paano, isang katulad ko na dinala doon, pero salamat ay tinataboy. Pero alam niyo po, pumasok ako doon sa loob. Naglakad ako namigay ng drugs. Walang tumatanggap ng drugs. Busy talaga yung kanilang mata. Ay nakapokus doon sa kanilang yung mga manok na sinasabi. Ayun yata yung contest eh. Paalakpakan sa kanilang mga manok. Bawat dadaan, bawat kaliyata ay may kanya-kanyang yung tagapala. Tagapalakpak at sikawan. Puro video sila. Live, vlog. At yung aking mga dala, hindi na ubos. Ayaw tanggapin. Busy talaga. Oo, ibig sabihin premyo. Yun. Pera. Pera pa rin. May premyo pala, kaya pagandahan ng mga float. Kasino na yon, kahit 100,000 yung premyo mo. Pero yung kaluluwa mo, mapapa-impyerno. So kahapon, yun yung emergency na kailangan sa dami ng tao makarinig. Pero nasaan ang mga Kristiyano? Nasaan ang mga anak ng Diyos? Baka naandun at nanonood din. Wala bilang mamigay ng trucks. Nasaan? Yun yung emergency na kailangan na magbahagi ng kaligtasan. Nasaan po tayo? Generally speaking, ang dami ng Kristiyano rin dito sa Lucena at sa karatig na Quezon. Nasaan po tayo? Nasaan po tayo?
Yun po yung nakakalungkot. Yun yung emergency na kailangan ng mga tao ito'y makarinig. Pero nakakalungkot baka yung iba ay naandun din at panood. Nanunood. Walang pakialam. Walang pakialam doon sa mga kaluluwa na itatapon sa impyerno kapag hindi nagsisi. Alam niyo po yung heart ng Panginoon. Yung maligtas yung mga tao. Yun yung heart niya. Imagine niyo po yun sa dami ng tao na yun. Pero loobin ng Panginoon, kahit isa doon sa tao na yun, na 14,000 o 30,000 yung kahit isa may maligtas. Tuwa na ang Panginoon. Yun po yung sinasabing emergency na kailangan makarinig ang tao. Pero yung mga manggagawa ay wala, natutulog. Hindi pa babalik si Lord. Mag-i-enjoy muna ako dito sa panonood ng nyog-nyogan. Makikisaya muna ako. Hindi pa babalik si Lord. Yun po yun. Kaya po sabi dito sa ating binasa, ito ay plano ng Panginoon. Plano na dapat nating sundin. Yung plano niya na kailangan nating magbahagi ng kaligtasan upang ang mga tao ay makasabong ng kaligtasan. Kaya punta pa po natin doon sa awit 96:1-7. Yun yung sinaparating ng Panginoon sa atin ngayon sa umagang ito. Even yung mga nanunood. Ito ay plano ng Diyos. Plano niya na ang mga tao ay makasumpong ng kaligtasan. Atin pong basahin yung awit 96:1-7. Pumunta po tayo sa awit. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Awit 96. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay po kayo. Amen. 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 Hallelujah. Ang Diyos na walang libutan, ang Diyosan, siya wala na may limhat. Amen. Purihin ang Panginoon. Yes. Sa 7. Hallelujah. Ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kalwalhatian. Tingnan niyo po yung plano ng Panginoon. Nandun po nakasulat sa verse 3. Ito yung plano ng Panginoon. Kaya po yung mangaral ng kaligtasan ay emergency. Dahil ang kaluluwa ay napaka-precious sa paningin ng Diyos. Sabihin nga po natin, ang kaluluwa ko ay precious sa harapan ng Diyos. Amen. Sabi niyo, tingnan niyo po, kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Ibig sabihin itong pangangaral ay plano ng Diyos. Ang Diyos ang nagplano para ang mga tao ay makasumpong ng kaligtasan. Kaya pala, kapag wala ka sa Panginoon, wala kang pakialam. Ano po? Wala kang pakialam, bahala ka maimpyerno, bahala ka. Pero once na tayo nakasumpong ng kaligtasan, kahit pa paano tayo nagkakaroon ng malasakit, awa. Kagabi, Pastor, may nagtanong sa akin kung tunay daw kung maimpyerno. Tingnan niyo po yun. Kapitbahay ko. Hindi nila alam na tunay na may impyerno. Nakakalungkot. Kaya po, tayo, kayo, ikaw, ako, ikaw, hinanap ng Diyos, inilagdas ng Diyos para i-spread natin. I-spread natin the Word of God. I-spread natin si Jesus na siya'y tagapagligtas wherever we are. Pwede tayong gamitin ng Panginoon. Hallelujah. Imagine nyo kahapon, kung yun ay doon sa kahit mga 10 lamang na nangangaral buhat sa parky hanggang dito sa may McDonald, kaso meron pa hanggang sa Iyang doon pupunta sa Quezon High,
kung may mga kahit 100 na born again na nangangaral doon, wow, tumatuwa na ang Panginoon. Pero nag-iisa po ako, hindi ko kaya. Pero nawa kahapon, may kahit isa po, may maligtas. At makikita yun ay sa langit. Kaya nakakalungkot. Marami nagsasabi, let's win Lucena for Christ. Let's win Lucena for Christ. Nasaan tayo ngayon? Ayun ang emergency kahapon, daming tao. Hindi ka na mahihirapan. Iba ba? Ayan na. Yung mga isda, ang dami. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, kaya po, dahil plano ng Diyos yan, napakahalaga na tayo na nakatsupo ng kaligtasan, yung gagawa sa ubasan. Kaya pala ngayon ko naiintindihan, marami ang aanihin, kakaunti ang manggagawa. Imagine mo yun, 40,000, 30,000, o 50 na lang. O sabihin na 60,000 yung mga tao na lahat-lahat na yun, ha? Nasaan ang manggagawa? Diba? Ito ay to open our eyes, our spiritual, na ito yung emergency. Sa mga ganitong mga gawain, sa mga ganitong festival, sa ganitong mga parada, sila'y nangangailangan ng emergency na makarinig upang maligtas ang kaluluwa. Dahil ito ay plano ng Diyos na sila'y makarinig. Kaya po tandaan natin, nawa po, buhat sa umagang ito na tayo ay patuloy na tinuturuan ng Panginoon na may chance pa. May pagkakataon pa habang hindi pa nabalik si Lord na tayo ay magkaroon ng habag at awa sa ating kapwa. 7 billion ang mga tao sa buong mundo, sabi. Paano kung yung 5 billion doon ay maimpyerno? At yung 2 billion, pahirapan pa yun. Talagang lilitigin pa ng Panginoon. Imagine mo, alin mas madami? Sabi sa Biblia, mas marami pupunta sa impyerno eh. Kukunti ang lumalakad sa makipot na daan. At ang gusto ng tao ay malawak na daan. Yun, yung kahapon, malawak na daan yun. Ibo ba? Purihin ang Panginoon. At pumunta pa po tayo sa Psalm 67, Psalm 67, nabubulol ako, Lord. Awit 67? Oh, awit 67. Awit 67. Purihin ang Panginoon. God is love, mga kapatid. He compassionate. Awang-awa siya sa mga tao kahapon. O Diyos, pagpalain kami. O Diyos, sabay-sabay. O Diyos, pagpalain kami, kahabagan kami nga Panginoon, iyong kawaan. Upang sa daigdig, mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid ang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa, purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang malupain. Pinagpala kami ni Yahweh sa Diyos namin. So ito yung plano ng Panginoon. Pagpalain natin siya. Paano magpupuri ang mga tao kung hindi nila kilala? Kaya is urgency. It is emergency to go to soul winning. Kahapon emergency. Dahil iba ang pinupuri nila. Iba ang pinaparangalan nila. Hindi si Jesus. Yung mga ganon na gawain, puno-puno. Pero yung mga simbahan, walang tao. Yung mga sabungan, yung SM, maraming tao. Pero yung mga bahay-sambahan, nasaan ang tao? Sinasabi dito, yung urgency, yung emergency, ang mga tao ito, kailangan makarinig. Nasaan tayong mga mananampalataya? Nasaan tayo? Hallelujah. Sabi dito, gusto ng Panginoon na tayo pagpalain. Tayo patuloy na kahabagan.
Pero paano tayo pagpapalain ng Diyos at kahabagan? Iba yung ginagawa natin. Hallelujah. Nakakalungkot po, ano? Nakakaiyak isipin. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Tingnan niyo po sa verse 2. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kaya po, ito yung plano ng Panginoon. Plano na tayo mag-soul winning upang ang mga tao mabatid ang iyong kalooban. Every nation, every tongue, every nation, every tongue, bawat lahi ay makarinig ng kaligtasan. Yun ang gusto ng Diyos. Yun yung plano ng Panginoon. Pero baliktad. Sa ibang bansa, iba ang sinasamba nila. Mga bato. Sa ibang bansa, mga baka. Kung ano-ano ang sinasamba ng bawat nation. Di po ba? Every nation, every country, meron silang kanilang Diyos. Tama po ba? Every nation, napakadami ng Diyos-Diyosan na sinasamba ang tao. Pero ang sabi ng Panginoon, ito mga anak, ito yung plano ko sa inyo. Pagpapalain ko kayo. Pagpapalain ko kayo. Pero, hindi po nangyayari yon. Iba po ang ginagawa ng nation magpayaman, yung mga namumuno, magkurap, yung namumuno, kurapin, imbis na abutin at tulungan yung mga mahirap, panay ang payaman nila, kaya yung mahihirap, mahirap. Pero magpasalamat na lang tayo, may Diyos na hahatol sa lahat. Yung mga namumuno, nasa ilalim din yan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kapag hindi po nila ginawa yung pinapagawa ng Diyos, may parusa po lahat po tayo. Pero kahit pa paano, tayo mga may Kristo, ay hindi na makakaranas na itapon saan? Sa dagat-dagatang apoy. Amen? Dahil tayo nakatanggap na ng kaligtasan. Palakpakan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Kaya po, napakahalaga na yun yung plano ng Panginoon para sa mga tao na makarinig, para kapag nakarinig na, kapag naging Kristiyano na tayo, di ba? Nagsama-sama tayong purihin ang Panginoon. At tuwan-tuwa ang Panginoon kapag tayo nagpupuri sa Kanya, nag-glorify ang Panginoon. Kaya po, salamat po sa awitin natin. 7 ways to praise the Lord, to the sacrifice to praise you the. Di po ba? The more na nagpupuri tayo sa Panginoon, the more nagagaan ang ating mga problema. The more na tayo ay kalulugan ng Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Salamat po, Brother Gangi Toto. Salamat po, Sister Wena. Salamat po. Amen. Purihin ang Panginoon. At saka po, tandaan po natin, tayo iniligtas ng Panginoon para tayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Amen? At ang ating sinasabi sa mga tao ay galing saan? Sa Biblia. Sabi doon, ang banal na Espiritu ay katotohanan. So dahil ang banal na Espiritu ay katotohanan, tayong mga iniligtas niya, ano ang lalabas sa ating mga puso at bibig? Katotohanan. Hindi po tayo tuturuan ng banal na Espiritu na kasinungalingan. Amen? Yes. Tayo nasa lupa, tayo nagkakasala, tayo nakakapagsinungaling, nakakagawa tayo ng mga bagay-bagay pa, dahil tayo nasa laman. Pero salamat, tayo ay nakakahingi ng tawa dahil sabi sa verse 1:9, if we confess our sin, He is just to forgive us and clean us from our righteousness. Hali po ba? Kung tayo nahulog sa kasalanan, nandiyan ang Panginoon para tayo ay patawarin muli. Makahingi ng kapatawaran. Kaya po tandaan po natin, kagaya namin na nagbabahagi ng salita ng Diyos, kaming mga leader na namumuno.
Kami po ay matindi ang kaparusahan kapag kami nagturo sa inyo ng kasinungalingan at kabulanan. Kasi kapag ang isang namumuno, kapag halimbawa, kagaya ko, tinuruan ko kayo ng mga mali, ng kasinungalingan, ng hindi katotohanan, di ba lahat tayo itatapon saan? Sa impyerno. Kapag ang isang bulag, inakay, yung mga taong bulag, anong lalabas? Pari-pariho na tayong bulag. Kaya sabi ng Diyos, be the light in the salt in this world. At yung katotohanan, ang patuloy nating idideklara sa mundong ito para sila ay makasumpong ng kaligtasan at makarinig. Kaya po napakahirap mamuhay sa kasinungalingan. Kung ako ay may nagagawang kasalanan sa harapan ng Diyos, ang Diyos ang magpapatawad sa akin. Wala akong karapatan na maghusga ng aking kapwa. Pero alam niyo, kalimitan, wala pong magkakagusto sa amin na nagsasabi ng totoo. Sa kagaya namin ng mga evangelist. Kasi ang trabaho ng mga evangelista ay araruhin. Ang katulad namin ay isang magsasaka na pumupunta sa kahuyan, pinuputol ang mga kahoy, pinuputol ang mga kugon, sinusunog, tinatanggalan namin para maging bukid ang isang lupain. Kailangan namin araruhin. May kalabaw, aararuhin. Tatanggalin yung mga ugat-ugat para ito'y maging maganda. So yun po yung trabaho namin mga evangelist. Kaya marami po ang may ayaw sa amin. Bakit? Kapag kami ay ginamit ng Panginoon at kami nagsalita na, magsisi ka, repent, yun po ay diretsyo sa puso ng mga tao na wala pang Kristo. Nakukumbig po ang tao. Kaya kahapon ako'y tinataboy na huwag akong mangaral. Pero yung tao na yon, ginagamit lamang ni Satanas. Siyempre, pupunta ako doon sa maraming tao para makarinig siya. Kaya sabi sa akin, huwag kang pupunta doon, istorbo ka. Si Satanas yun. Hinahadlangan niya na makarinig ng salita ng Diyos yung maraming tao kasi gusto ni Satanas isama lahat ang mga tao sa impyerno. Yun ang trabaho niya. Pero salamat doon sa mga nakarinig. Ang trabaho natin ay magbabala. Ang Diyos ang magliligtas. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya po, nakakatakot po ang maging lingkod ng Diyos. Kung pwede nga lamang po na iwanan ko na ang paglilingkod na ganito. Kasi po matindi talaga ang pananagutan kapag nagturo kami sa inyo ng kabulanan. Kaya mas gugustuhin ko pa na maraming magalit sa akin dahil sinasabi ko yung katotohanan, yung salita ng Diyos, okay lang. Ang mahalaga, ma-declare ang kabutihan ng Diyos, yung katotohanan, para may maligtas pa. Maraming may ayaw sa katulad namin na sigaw ng sigaw sa kalye. Kahit hindi nyo kami gustuhin, maligtas lamang ang kaluluwa nyo. Amen? Lahat po, generally speaking po ito, sa mga manunood pa. Purihin ang Panginoon. Pangalawa na po tayo, para tayo pa kayo makakupon. Hallelujah, purihin ang Diyos. So, pangalawang bagay na dahilan kung bakit emergency ang mangaral ng salita ng Diyos. Bakit napakahalaga ng soul winning? Dapat napakahalaga na tayo magbahagi ng kaligtasan. Sabi po dito, pumunta po kayo sa Mateo 10:28, yung iba po ay pumunta sa Mark 10:46, at yung iba po ay pumunta sa unang Timoteo 2:6, at doon po iinog yung pangalawang bagay na dahilan kung bakit emergency yung soul winning. Mateo 10:28. Opo, Mateo 10. Huwag ninyong katapusan. Sige, sabay-sabay po kayo. Ang pumatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Nasaan po yan? Isabi nyo po para matagpuan agad ng mga kapatid. Page 14. Page 14 sa dating pa. Tapos sabay-sabay tayo. Sige, antay po natin yung mga kapatid natin para tayo nagkaisa. 10, 20, 8. Ayun, sa page 14. Pumunta po tayo sa 10. Mateo 10:28. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Okay, 1, 2, 3. Huwag ninyong katakutan
ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Tapos pumunta tayo sa Marcos 10:46. Kasunod lang po yun. Sa Marcos, natututo po ba nasa online? Gawa, Marcos 10, ano po to? Marcos Page 16. 10:46. What is Jesus? Okay, atay po natin sila. Okay. Bale Ah. 10, ano, 16. Marcos 10. 46. Okay, sabay-sabay tayo para tayo ay... Okay, 46. Nakita niyo na? Ayun, sabay-sabay. Dumating sina Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May mga nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan na namamalimos. Siya ay si Bartimeo na anak ni Timoteo. Tapos pumunta tayo sa unang Timothy. Unang Timothy 2:16. Magandang maga po, Pastor. God bless po sa Cagayan. Unang Timothy 2:6. Page. Pumunta po kayo sa page 268. At babasahin po natin yung 2:6. Sabay-sabay na po. Magandang umaga po mga kapatid. Okay, sabay-sabay po tayo. Verse 2:6. Ang nakalagay doon sa verse 6 ay inihandog. Tama? 1, 2, 3. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinapatunayan sa takdang panahon. Purihin ang Panginoon. Ang pangalawang bagay po, kaya emergency, napaka-emergency to soul winning sa panahon natin tayo. Tayo nasa huling panahon, kaya emergency na tayo magbahagi ng kaligtasan para ang mga tao ay makasumpong ng kaligtasan. So yung pangalawang bagay na napakahalaga na dapat natin gawin at dapat nating bigyan ng pahalagahan itong ginawa ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, si Jesus Christ ay mayroong compassion. Passion to preach the gospel. Yun po yung pangalawa. Kaya emergency. Plano ng Diyos na iligtas sa mga tao. Through Jesus Christ sent into this earth to become human being para magsakripisyo, ipako sa cross para sa iyo at sa akin. Di mo ba? Si Jesus Christ ay nagpakita ng love, compassion to you and to me sa tulad nating mga makasalanan. Kaya nakakalungkot pag hindi po tayo, wala po tayong love and compassion para sa ating kapwa, para sa ating pamilya. Ipinakita na ng Panginoong Hesus yung love and compassion and His mercy sa humanity na to. At 2,000 years ago, ibinigay na po ng Panginoon ang kanyang buhay. Isinakripisyo ng Panginoon ang kanyang buhay para sa iyo at sa akin. So kaya tayo niligtas ng Panginoon para tayo ay magbahagi ng gospel. Dahil gospel in this last days is in need. In this generation, gospel is emergency na dapat ibahagi natin si Jesus Christ. Hallelujah. Tingnan niyo po yung passion ng Panginoon. Ang Diyos Ama, isinin si Jesus. At si Jesus nagkaroon ng passion para sa mga tao. Yung compassion. Pero ang trabaho ni Satanas, wala siyang compassion. Galit nga siya sa mga nangangaral na salita ng Diyos.
Pero dahil tayo mga iniligtas ng Panginoon, dapat tayo yung kakitahan na magkaroon ng passion, compassion, and love, and mercy sa mga taong pupunta sa impyerno. Dahil tayo yung inanap ng Diyos, we have the privilege to share the good news because we have the Holy Spirit in our heart. Binigyan tayo ng Holy Spirit para yung Espiritu ng Diyos na yon ay patuloy na mag-apoy sa ating buhay upang tayo ay magbahagi ng kaligtasan para ang tao ay hindi mapunta sa impyerno. Pero nasaan tayo ngayon? Lahat ng mga Kristiyano, generally, sa bawat sulok ng mundo, nasaan tayo ngayon na pinagkalooban ng Diyos na magbahagi ng kanyang salita? Nasaan tayo ngayon? Yan ang tanong sa atin ng Panginoon. Salamat sa mga nagpapatuloy na gumagawa sa ubasan. Salamat yung labor naman ninyo, yung ginagawa ninyo sa Panginoon, yung mga ginagawa natin, ang reward niyan ay nasa langit. Wala dito sa lupa ang reward. Kung mayroon man reward dito, yung mga bagay na material, na tayo nakakatulog, tayo nakakakain, tayo ay hindi sakitin. Pero ang pinakamagandang reward na nasahin natin, yung sa langit na buong buhay na naandun ka sa piling ng Diyos, hindi ka maghihirap sa impyerno na kumukulo buong buhay na punishment. Kaya po, buksan natin ang ating mga kapatid. We are in the last days, and anytime Jesus Christ can back in the rapture. Wake up! Huwag po tayong magpabanjing-banjing. Nakakalungkot po pag dumating ang panahon na tayo naiwanan. Dahil tayo patuloy na nakikisali sa mundong ito. Nagtatampisaw tayo sa mundo. Inaalis tayo ng Panginoon para tayo maging ilaw at asin sa mundong ito. Pero anong ginagawa natin mga kapatid? Nagtatampisaw tayo sa mundo. Nakikisali tayo sa ginagawa sa mundo. Imbes na tayo maging ilaw sa paligid natin, tayo pa yung nagdadala na hindi tayo maging ilaw. Ano ang tawag sa mga tao? Na kunyari, Diyos ko, Panginoon, Panginoon, Lord, Lord, Lord. Pero behind, ito pala ay isang katulad ng lubong puti. Dahil si Satanas, walang ginawa yan, kundi magsuot ng puti. Maganda sa labas, pero sa loob ay bulok. Katulad ng isang kaaway na bulok. Wag po nating tularan ang mga tao na nagkukunyari na napaka galing. Dahil ang trabaho ni Satanas ay to become angel of light para akitin ang mga tao. Hindi alam, yung pala ay dadalhin ka na sa iba. Kaya po mag-ingat po tayo, palakpakan ng Panginoon. Mag-ingat po tayo mga kapatid, the Bible said. Ang salita ng Diyos, ang nagsasabi tayo na mag-ingat tayo sa mga taong lobo na mapagkunyari. Mag-ingat tayo sa mga parishe na walang gagawin yan, kundi ang tao ay patuloy na tanggalin sa pananampalataya sa Panginoon. Ang trabaho ni Satanas, angel of light, magkunyari, at ikaw ay isama na magkasala sa mundo. Kung tayo ay niligtas ng Panginoon, kinahabagan tayo ni Kristo, ano ang dapat nating gawin? Sabi sa Roma 12:1 and 2, mag-iba tayo ng isip mga kapatid. Inuulit-ulit yun, do not compromise to the things in this world. Di ba sabi doon? Kapag sinusunod natin yung mga salita, subalit, yung isa naman ay hindi mo ginagawa, ay di ba nagkakasala din tayo? Oo nga, ginawa mo rin yun. Kaya ang galing mong mangaral ng salita ng Diyos sa mga YouTube, sa mga live, ang galing natin mag-encourage. Pero, behind, iba pala. Iba ba? Kaya inuutosan tayo ng Panginoon once na tayo naging born again Christian. Yung compassion
compassion and love of Jesus ang makita sa atin na tayo ay kakitahan ng mabuting halimbawa sa lahat natin ginagawa. Maging yan ay sa FB Live, we must be the God example. Dahil tayo yung mga aklat na buhay na sinusundan, tinitingnan tayo ng mga tao. Kaya po nakakalungkot. Talagang si Satanas ay mandaraya. Pero huwag tayong mag-focus sa mga ginagawa ng mundo. Sabi doon, mag-iba tayo ng pananaw. Ang gagawin ng mga anak ng Diyos para maging ilaw at asin sa mundong ito, mag-iba ng pananaw. Bakit ang isip natin ay mga nakatuon sa mundo? Tandaan po natin, the Bible said, do not compromise to the things in this world. Huwag na tayong gagaya sa iba na ito po, parang narinig ko na testimony ha. Testimony po ito, may isa yatang lingkod ng Diyos. Doon sa kanila kasing katabi, sa lugar nila ay may bar ba? Yung bar, yung diskuhan. Ay gustong-gusto niyang i-win for Christ yung mga naandun sa bar, yung nagsasayaw. Ay di pumunta siya, dala si Bible, pumasok doon sa loob ng bar. Ay, ano ba yung bar? Inuman. Ano ba yung ginagawa doon sa loob ng bar? Inuman, diskuhan. Diskuhan, sabi doon, gusto niyang mawin talaga kasi mayroon siyang loving compassion. Sinusunod niya yung kalooban ng Panginoon. Kailangan mawin ang mga naandun sa loob ng bar, yung mga babae nagsasayaw. Kailangan mawin. Kaya nilakasan ng lingkod na ito na pumasok doon. Ang problema, mag-isa lang siya. Ano nangyari? Hindi siya nakapag-share doon ng Word of God. Imbis na siya ay nakapag-share. Hindi. Nanood siya nung nasayaw. At nakapag-inuman. Nakiayon siya ngayon. Hindi siya nakapagdala. Siya yung nadala. Mga kapatid, kung hindi po natin kaya, wag po tayong basta-basta susuong sa mga lungga ni Satanas at baka ikaw o tayo ang madala. Wala pong masama. Sabi ng Panginoon, sige, magbahagi tayo ng kaligtasan. Abutin yung mga unbeliever. Yes, abutin. Ang sinasabi ng Panginoon, mag-iba tayo ng kaisipan. Pwede tayong makisama sa mundo para ibahagi na sila dahil emergency na makarinig ang mga tao sa mundo, ang mga makasalanan. Pero, hindi tayo pwedeng makisama. Huwag na natin gagawin yung kanilang ginagawa. The Bible said, ang hirap bang intindihin ang salita ng Diyos? Generally speaking po ito. At sabi ng Panginoon, mag-iba tayo ng isip. Do not compromise to the things in this world. Sasabihin mo, I am a new creation. My old life is gone and the new is come. But iba ang nakikita sa ating mga buhay. Pwede ba yun? Pwede sa iba. Pero sa palagay nyo, nag-glorify ba si Lord sa ating buhay? Na nakikita tayong ganon. Lahat po tayo. Matutuwa ba kayo sa akin kung ang kagaya ko na isang lingkod ng Diyos, sinabi ako niligtas, pero panay ang aking pagmumura. Panay ang paninigarilyo ko. Panay ang taya ko sa waiting. Pumupunta ako doon sa mga bar. Sa palagay niyo, matutuwa kayo sa akin. Baka ikahiyan niyo pa ako. Tama naman. Ang motibo ng Diyos ang titingnan sa ating buhay. Pero, ang sabi ng salita ng Diyos, kahit tayo may loving compassion para sa kapwa natin, emergency, kailangan nating isipin din ang ating sarili. Baka naman isipin natin tayo nakatayo sa pananampalataya, pero hindi natin namamalayan, tayo pala yung maiiwanan dahil sa ating ginagawa. Kaya sabi doon, i-check din natin ang ating mga sarili. Walang masama na magbahagi ng salita ng Diyos. Pero kung tayo, yung mai-impluensyahan at hindi tayo makaka-impluensya, yun ang ikinakalungkot ng Panginoon. The love of compassion of God is for us. Tandaan po natin. Kaya nga po dito sa ating binasa, di po ba,
Sa Lucas, nasa nabasahin po natin yon. Sa Luke, balikan natin yung Mateo 10:28. Mateo 10:28, sabi dito, huwag ninyong katakutan ang pumapatay sa katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Ano po ang katatakutan natin? Di po ba si Jesus Christ? Katakutan ninyo ay ang Diyos. Yes, ang katakutan natin, yung mga taong pumapatay ng kaluluwa. Bakit? Si Jesus Christ, inopera yung kanyang katawan, di ba? Pinahirapan siya, sinaksak dito. Anong ginawa kay Lord? Di ba? Nakaramdam si Jesus Christ na, Panginoon, pwede ba huwag na akong ipako? Kasi nga po normal na tao. Di ba normal na tao yung sakit nun? Pero hindi kalooban ni Jesus Christ ang nasunod, di ba? The plan of God sa kanyang buhay. So kaya siya namatay. Di po ba? So sa ating buhay ngayon, maraming tao natatakot na magbahagi ng kaligtasan. Bakit? Baka hulihin ng pulis, ikulong, mainit, baka sigawan, takot sa pulis. Diba sabi ko, huwag tayong matakot sa mga pumapatay ng katawan. Ang katakutan natin, yung kaluluwa natin ay mapunta sa impyerno. Hallelujah! Kaya po napakaliwanag, ganun katindi yung love, yung passion ni Jesus Christ to share the word of God, to share sa mga tao nung time niya. Anong Tagalog ng passion? Yung masidhi. Grabe, ang sidhi ng nangaral ni Jesus Christ. Kasi pagod na pagod, pupunta yan doon sa mga barangay, doon sa bulubundukin, habol-habol naman siya para magpagaling ng mga may sakit, karamdaman. Pero ang ikinalungkot ni Jesus Christ noong time na yun, kaya siya ay nag-iyak. Jesus wept. Jesus wept. Umiyak si Jesus. Bakit siya umiyak? Dahil yung mga tao, hinahabol siya. Dahil lamang doon sa makakain. Pero alam ni Jesus yung puso, iilan lang yung siya ang hinahabol. Bakit umiyak si Jesus? Jesus wept. Dahil yung mga tao ay ayaw maniwala na siya si Jesus, the Messiah. Yun ang iniiyak niya. Yung mga tao bulag. Eto na, si Jesus, pero hindi nila nakikita. Ayan yung tagapagligtas, pero hindi nila pinapansin. Pagkos nilalain pa. Ayan yung mga ngaral ng Diyos. Pero anong ginagawa nyo? Tinataboy nyo. Hallelujah. Yung masidhi na damdamin ng Panginoon na magbahagi ng kaligtasan dahil alam niya na may impyerno. Dahil ang Diyos din naman ang gumawa ng impyerno para itapon doon si Satanas. Yung sidhi ng iyak ng Diyos para sa iyong kaluluwa sa akin. Hallelujah. Ganun po kasidhi yung passion ng Diyos na kahit yung bata na yan may kaluluwa yung anak mo, kailangan maligtas yan. At tayong mga magulang may pananagutan kapag yung mga anak nyo hindi nakasumpong ng kaligtasan. May mga kaluluwa ang mga bata. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At ano po yung sa Mark 10:46? Mark 10:46. Ito po. Tingnan niyo po, dumating si Jesus sa Jericho nang papalis na. Siya ay kasama ang kanyang mga alagad at marami ang iba ay nadaanan sa isang bulag nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Alam niyo po doon sa matinding habag and passion, yung sa sidhi ng awa ng Panginoon. Naglalakad siya pero siya ay narinig yung tawag ni Bartimaeus at siya ay nagdidiretso na, siya ay lumingon. Anong kailangan mo? Diba? Lumampas na si Jesus. Kasi nung unang panahon, tayo pong mga Gentiles, wala po tayo karapatan sa kaharian ng Diyos. Tandaan nyo ha, hindi tayo kasama sa kaligtasan. Pero salamat kay Jesus, na inoffer yung buhay niya. Tayo binigyan ng pagkakataon na maidugtong sa mga Israelita. Idinugtong tayo. Inampun tayo ng Panginoon.
Kaya tingnan niyo po si Bartimaeus. Ang Panginoon ay naglalakad. Hinahanap niya yung mga Israelita para siya tanggapin. Pero may isang Bartimeo na isang Gentile. Pero nilingon niya. Bakit pa papakita yon? Na tayo mga Gentiles, hindi tayo karapat-dapat. Nilingon tayo ng Diyos. Nilingon tayo, inaawaan tayo. At ito ngayon kung bakit tayo nandito. Sa awa ng Diyos, sa humag. God is so merciful to you and me. Wake up! Yan ang sithi ng awa at abag ng Diyos sa atin. Kaya po mga kapatid, don't take for granted yung natagap natin kaligtasan dahil pagsisisihan natin. Kapag hindi tayo nasa masa rapture, don't take for granted. Huwag natin sasabihin, mag-i-enjoy muna ako sa mundo. Ligtas naman ako. Mag-i-enjoy muna ako, mag-happy-happy, magkakainan, magsasayaw din, magsasayaw dito. Don't take for granted. Huwag kang maglaro. Dahil ang kaaway, nanununggap yan. Nakaabang-labang ang kaaway. Naghahanap ng masisilo para tanggalin tayo sa ating pananampalataya kay Kristo. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, hindi tayo aware sa nangyayari ngayon, nagpapakasaya pa tayo sa mundo, sa mga gawain ng mundo, na dapat tayo yung nakikita na nangangaral, umahayo kung sa lugar tayo dinala ng Diyos. Pero parang tayo pa yung namumuna na kumbinsihin ng tao na okay lang magsaya, okay lang kumanta. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya yun yung igting ng Panginoon, yung masidhi niya, yung passion niya para sa atin, para tayo mangaral ng salita ng Diyos. Yun ang dapat natin pinupukusan ngayon. Hindi magliwaliw. Hindi magsaya. Hindi mag-enjoy. If you love God, you will obey. We will obey His command. And His command is soul winning. Kahit isa may maligtas pa. Puri na Panginoon. Pumunta po tayo sa unang Timothy and 2:6. Ano po yung nakalagay doon? Puri na Panginoon. Opo, yung kanina, di po ba? Unang Timothy 2:6. Hallelujah. Glory to God. 2:6. Okay, yan na po. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Diba 2,000 years ago, Jesus died for you and for me? So, eto po tayo. Nakakaranas tayo ng katotohanan na tayo ay iniligtas ng Panginoon. Palakpakan ng Panginoon na ikaw at ako ay nakasumpong ng kaligtasan. Kaya po, tayo ay naandito. Sabi doon, kaunti lamang ang maliligtas. Bakit? Mas pinipili ng mga tao na mag-enjoy sa mundo. Hindi naman po masama na mag-enjoy. Hindi masama na tayo kumain ng ating pamilya. Hindi masama na tayo ay magsama-sama. Pero nawa, every time na may pupuntahan tayo na birthdayan, kasalan, kahit papano, tayo ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. Kahit sa tayo dalhin, magamit tayo ng Panginoon. Tayo yung kakitahan ng mabuting halimbawa dahil tayo nga yung iniligtas ng Panginoon. Pero maraming bumabagsak po dito yung nakukompromise sa mundo talaga. Kaya po, ito po ay kanya-kanyang individual po. Kung tayo may nagagawa sa harapan ng Diyos, nakukompromise tayo, humingi na lamang po tayo ng Panginoon at huwag na po natin ulit-ulitin. Di po ba? Kasi pag ang isang bagay ay ginawa na natin, sinadya na natin, ano ang tawag doon? Sinadyang kasalanan mo. Sinadyang kasalanan Kapag sinadyang kasalanan, parang wala kang kapatawaran eh. Alam mo yung mali
Alam mo yung katotohanan. Pero ginagawa natin, di ba? Iwasan po natin na tayo'y mahulog sa pakana ni Satanas. Alam niyo po ba si Satanas? Matalino yan sa Bible, alam niya lahat. Eh bakit siya yung angel of God eh? Alam niya po lahat. Imagine mo yun, siya yung pinakamagaling na magpaawit sa langit. Napakaganda ng boses ni Satanas. Pero bakit siya itinapon? Abay gusto maging Diyos? Yung ating mga boses, binigyan tayo ng boses ng Panginoon para umawit sa Kanya. Gamitin ang ating boses sa makalangit na mga awitin. Kapag tayo niligtas na, kalimutan mo nga yung mga kanta na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. The Bible said, ang hirap bang unawain nun? Baka may mga tuwira pa sa atin dyan. Baka kung may gusto pang mga tuwiran. Ay bakit Jesus? Eh kasama yung mga makasalanan. Si Jesus ay si Jesus. Tayo ay tao. God is God. We are human. We are weak. Alam niyo ba tayo ang inabangan ni Satanas dahil tayo ay weak? Sa lahat ng mga nilikha ng Panginoon, tayo yung weak, kaya tayo yung nangangailangan ng kaligtasan. Tayo yung may kaluluwa. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya po tanda po natin dito sa ating binasa na ito yung katotohanan. Katotohanan na tayo ay kinaawaan ng Panginoon. Bakit? Yung kanyang buhay ay inialay para sinong tubusin, mga kapatid? Sabi niyo nga, ako, personal. Ako. Tinubos ako ni Kristo sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen? Kaya dapat bigyan natin ng halaga na tayo tinubos. Okay lang na magliwaliw sa mundo. Sige, magliwaliw tayo. Enjoy mo din, enjoy mo doon. Sige, pwede natin ipakita sa mundo ang ginagawa natin. Pero, ang Panginoon nakatingin lang sa atin. Ano, di po ba? Lahat po tayo, general speaking. Kaya po nakakaawa din dun sa ano. Alam niyo yung Hawaii? Alam niyo ba yung pagkasunog ng Hawaii? Kung titingnan niyo sa ere, ay parang impyerno. Tama po ba mga nanonood? Tingnan niyo po yung ano, gandang umaga po sa Lynn. Tingnan niyo po yung sa Hawaii. Ako'y nanonood po, ako'y nakakaawa po talaga. Kung sa akin lamang awa, hindi po. Wala po tayong awa sa ating kapwa. Sino po yung naaawa? Yung espiritu na nasa iyo, nasa ating puso, siya yung nakakaramdam ng compassion sa mga tao na namatay doon, na walang Kristo, na nasunog. Parang nung nabasa ko ay 96, parang nakita ko po yung ngayon, mga 1,000 na po inamatay doon sa sunog na yon. At sila'y nagtataka kung bakit nagkasunog sa 2 oras. 2 oras lamang po, sunog. At yung ibang nabuhay, tumakbo sa dagat. Tingnan niyo po yung mga video, nakakahabag. May umiiyak talaga, nakakawa. Nagliyab lang. Para pong mahirap pag-usapan dito. Para pong kasing may, yung tumatama na, parang beam. Ayan, sinabi ko sa'yo. Parang may nabasa ako na beam na pag tumama doon sa ay mag-iinit at magsisilakbo. Di ba yung parang rays ng araw? Yung init, yung sobra? Oo. Okay lang po kung yan ay kidlat na galing sa Diyos. Okay lang po kung yung pagkasunog na yon ay sabihin ang pinahintulutan ng Diyos yon. Pero kung yun ay may behind na tao doon, kaya nasunog. Pagdating ng panahon, mananagot yun. Mayroon po kasi mga man-made na pwedeng mag-earthquake, may mga man-made na maginagawa dyan sa kalawakan, may makikitang Mary, na nakaano yung palay laser lamang, may mga harp, kung ano-ano po ginagawa ng matatalinong tao, ginagamit yung talino sa kasamaan. Yung po yun na, may mga man-made po. Kaya po tayo ay parating maging alerto tayo, maging balansi po tayo, ha? Nagbabasa sa salita ng Diyos at nakikinig sa mga nangyayari sa mundo. Mag-ingat po tayo sa mga bahay natin, sa mga refrigerator natin. Huwag nating iiwanan nakasaksak
at mahirap na po masunugan. Amen? Kaya po, kaawa-awa. At alam niyo po ba doon sa Hawaii na yon? Alam niyo po ba? Ako po may naawa ako. Nag-comment ako doon sa isa. At sabi ko doon sa comment ng babae, ay wako ko nag-response sa akin ngayon. Nag-response po ako. Sabi ko ay, do not lose your hope in God. Just have faith in God. At ano man po yung nangyayari sa inyo dyan, ay pinapahintulutan ng Panginoon. Sa Diyos po tayo umasa at magtiwala. Alam niyo po, nag-response yung babae. Ano ang sabi sa akin? Para mga sabi sa akin ay, bakit maraming pinatay ang Diyos niyo? Tingnan niyo po. Hindi, ganito po yun. Sa huling panahon, sabi sa salita ng Diyos, kapag may dumating na mga sakuna, imbes na magpasalamat sa Diyos, imbes na tumawag sila, anong gagawin? Imamak ang Panginoon. Kaya biblically natutupad po. Sabi ko lang imbes na magpasalamat ka, hindi ka napasama doon sa namatay, sasabihan mo ng ganyan ng Panginoon. So, ang paliwanag ko na lamang, ang pumapatay po, ang trabaho ni Satanas sa John 10:10 ay pumatay, magnakaw, at manira. So, hindi po galing kay Lord yan. Si Lord po ay nagbibigay ng buhay para maligtas. Bagamat pinahintulutan ng Panginoon na mangyari yon para ang mga tao magsisi, ang mga tao ay nagagalit kay Jesus. Kaya po we are living in the last days, natutupad na po yung nasa Mateo 24. Kaya tandaan nyo ganun, napakatindi. Kaya po itong pangalawa na sinasabi dito, yung passion, the passion of Christ to preach the gospel. Yun po yung pangalawa. Yung passion to preach the gospel in every nation. At sa panahon natin, sino ba yung gagamitin na magkaroon ng passion to preach the gospel? Tayong iniligtas na ni Lord. Mga hinirang ng Diyos. Kaya yung kumandya doon sa Mateo 28:19-20, go! Humakbang tayo, umalis tayo, hanggat hindi tayo naglalakad at gumagawa, umaaksyon, ay marami pong pupunta sa impyerno. Amen, palapakan ng Panginoon. Pangatlo na po tayo. At yun yung pangatlong bagay na kasunod. So, amen. Pumunta tayo sa Acts 1:8. Yung pangatlong bagay, kaya napakahalaga na tayo ay magbahagi ng kaligtasan. Napakahalaga na magkaroon ng emergency soul winning sa panahon nating ito. Amen? Ano po yung nakasulat dyan sa gawa? Subalit tatanggap kayo ng Anong page po? 149 para nababasa ng mga kapatid. 149. Okay, sabay-sabay atay natin sila. Gawa 1:8. Natagpuan niyo na po mga kapatid. Asa na? Okay, ready na po? 1. Naghahanap pa yung iba para matuto. Salamat po mga kapatid. Bilisan natin baka po maubos yung ating load ay sayang po ito. So sabi po doon sa pangatlong bagay kung bakit napakahalaga na tayo ay mag-emergency soul winning, sabi doon, God purpose, yung God purpose ay bigyan tayo ng anointing. At sabi doon sa Acts 1:8, subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So yung pangatlo na bagay, sabi ng Panginoon, tayo ay bibigyan niya ng ng Espiritu Santo. Tayo ay bibigyan niya ng kapangyarihan para makapangaral ng salita ng Diyos. Yung bang kapangyarihan ay natanggap na natin? Amen. Nasa atin na ba ang banal na Espiritu? Amen. Palakpakan ng Panginoon. Tayo po ba lahat ay nakatanggap na ng baptism of the Holy Spirit? Yun na yung speaking in tongues. Kapag hindi pa po, nasain po natin. Kasi sabi dito, nagkakatipon sila.
At sa kanilang pagkakatipon, ang sabi po doon sa Acts 2:8, tingnan niyo po nga po, sabi sila nagkakatipon, umaga pa lang, mga alas 9, sila nagpupuri sa Lord, nagpupuri sila, nag-aawitan ng mga hymnal song, ng makalangit na awitan, maya-maya, may dumating na apoy. Sabi doon, at ang mga tao ay nagsalita ng iba-ibang lingwahe at ang iba ay nakatanggap ng baptism of the Holy Spirit na ito ay may nakita sa kanilang mga ulo na the fire. Parang kandilang apoy sa kanilang mga ulo. That is the symbol of the Holy Spirit, baptism in the Spirit of the Lord. At yung mga tao na yon na sinasabihan na lasing, umaga pa lang, yun pala ay nabaptize sa Holy Spirit. Kaya napakahalaga na tayo magpabaptize sa Espiritu upang makatanggap natin yung apoy upang kapagtay ng aral. Hindi tayo matatakot because we have the boldness to share the Word of God. Even the enemy ay hindi makakapanaig because we have the freedom to share the Word of God. Pakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Sa totoo lang po, madali lang po mangaral. Pero kapag wala pong kapangyarihan ng Holy Spirit, para po tayong yung kaldero na tumitimblang, walang saysay, walang mababago. Pero sabi naman ng Panginoon sa Biblia, kahit sa anong pamamaraan, makarinig ang mga tao ng kaligtasan. Pero, kung tayo mangangaral na, yun ang the best na sinasabi ni Lord. Nasahin na natin yung may kapangyarihan para hindi tayo istorbuhin ni Satanas, di po ba? Nasahin na natin na tayo ay mapuspos ng Holy Spirit. Kasi kung wala tayong kapuspusan ng Holy Spirit, sino ang dadambahan ng kaaway? Tayo. Pwede tayong sunggaban, tsakalin, suntukin. Opo, nananamba si Satanas, ha? Kaya po sa mga deliverance, sabi ko nga kayo mag-ingat. Kapag hindi kaya nyo mag-deliverance, huwag kayong basta-basta at baka lumipat sa atin yung mga espiritu. May mga 7 spirit na nasa mga tao. Kapag ang isang, halimbawa po, di ba, mga nasa si pastor doon. Di po ba, sa deliverance, sabi ko kapag na hindi po kayang mag-cast out, ay wag mong gagawin kasi yung bad spirit na nasa tao ay lilipat sa tao. Kapag may nakita kang butas ng kasalanan sa ating puso. Kaya wag po natin susubukan yon. At sabi pa doon, kapag po talaga ang puso natin ay malinis, at hindi natin nilagyan ng Word of God, hindi tayo nagbasa ng mga salita ng Diyos, hindi tayo napamuhay, may babalik po sa atin 7 demons pa. At mas matindi pa ang mangyayari. Kaya po, mag-ingat tayo, lalo tayong magpakumbaba sa Lord para tayo ay maging kagamit-gamit niya sa kanyang karaan. Kaya po, we need the Spirit of the Lord. We need His power. We need His anointing para tayo ay magkaroon ng kapangyarihan. Ayun na nga po yata yun sa the Acts 2:4. Yung sinasabi na nagkaroon sila ng may bumaba sa kanila na apoy sa mga ulo at sila ay napuspos at nagsalita ng iba-ibang salita. Ang sabi mapuspos po tayo sa Espiritu ng Diyos hindi tayo mapuspos ng mga ginagawa natin sa mundong ito. Malasing tayo sa presensya ng Diyos, malasing tayo na magpapuri sa Lord, malasing tayo to glorify God in our life. Amen. Kasi kung ang gagawin natin ay kabaligtaran sa inuutos ng Diyos, sino nag-glorify? Di ang mundo. Tuwa-tuwa si Satanas kapag ang ginagawa natin ay makipag-compromise sa mundo. Tawan-tawa si Satanas. Ay, akala ko'y matured. Christian, akala ko'y matita matatag. Yung pala isang click lamang ay nadadala na. Ipo ba? The Word of God, pinapaalalahanin tayo na tayo ay laging magbabad sa presensya ng Panginoon at matanggap natin ang baptism of the Holy Spirit, that is the speaking tongues. Pero mag-ingat tayo kasi maraming sabi ng iba, pwede rin magsalita si Satanas ng speaking in tongues na sa kabila. Pero tayo na may Kristo sa puso, siyempre ang ituturo niya sa
sa atin ay yung Galatians 5:22, di ba? Yung bunga. Parang ang hirap naman na ikaw ay may Kristo sa puso, na nandiyan ka, yung love, joy, peace, goodness, kindness, gentleness, tapos iba ang lalabas sa mga bibig mo. Pwede po ba yun? Sabi doon ay, pwede bang mamunga ng santol yung sampalok? Saan ang gagaling ang saan po nag-uumpisa? Sabi noong unang panahon, mayroong mga tradisyon ng mga Hudyo na hindi ka kakain pag ikaw ay hindi naghugas ng kamay. Dahil ang sabi doon, kapag ikaw ay hindi naghugas ng kamay, kapag kumain ka, ay magdudumi yung pagkain mo. Pero baliktad, sabi ni Jesus Christ, hindi yung mga kinakain natin na nagpapadumi sa atin. Dahil yung kinakain natin ay masustansya, may apple, may prutas. Ibo ba? Nagbibigay ng vitamins yun. Ano nagpapadumi sa tao? Yung mga lumalabas sa ating bibig. Saan galing? Yung mga lumalabas sa bibig natin, mga kapatid, sa ating isip, sa ating puso. Paano po ang ating puso ay puno ng galit? Ng jealousy, hindi pagpapatawad. So, anong tendency nun? Lumabas sa ating bibig, sa ating kilos, sa ating gawa. Lalabas at lalabas. Magmamanifest po sa ating katawan, sa ating buhay, yung mga nasa puso natin. Amen? Sabi po na salita ng Diyos, ang nagpaparumi sa tao, hindi yung kinakain, kundi yung mga lumalabas sa bibig. Saan ba? Saan ba nagmumula? Yung puso mandaraya eh. Pwedeng magkunyari na holy. Pwedeng magkunyari na matalino, banal, maka-Diyos. Pero behind that, hindi pala totoo. Hypocrite, pike. Ibo ba? Kaya po, maging matalino tayo. Maging maingat tayo at tingnan natin na ang ating pinaka-master, walang iba, si Jesus Christ. Kung nakikita natin ang ating kapwa, ang mga namumuno sa atin, ang leader sa atin, na nakikita natin yung attitude ni Kristo sa Kanya, sumunod tayo. Pero kung nakikita natin ay kabaliktaran na sa ginagawa, it's time to move on. Fix our eyes unto God. Dahil lahat tayo ay magsusulit sa Lord. Ang gawin natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Huwag tayong papayag na magpa-distract kay Satanas. Kasi si Satanas, ang trabaho niya to distract us para i-alis yung focus natin sa pangangaral ng kaligtasan. Amen? Kasi alam niya na nasa last days na. Kakaunti na yung oras niya. Kaya po tandaan po natin, napakahalaga sa umagang ito na ang utos ng Panginoon, yung tatlong bagay, kung bakit tayo ay iniligtas ng Panginoon dahil yung plano niya na makasumpong tayo ng kaligtasan. Dahil yung passion ng Panginoon para magbahagi ng kaligtasan at yung purpose niya na tayo ay bigyan ng